sa verse 22, no? Verse 22. Judges 7, verse 16 to 22. No? Mag-isgot about weapons for victorious life. Kaya sa Judges 7, verse 16, dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hand of all of them, with torch inside. So kung imo nang tanawon ang verse 16, nanay gihatag daan ang Ginoong armas sa ilang weapon. No, dividing the 300. Ang army ni Gideon daghan man kayo tong army. No, giya naman mo gagamay si Ginoo, pagamay si Ginoo. Para si Gideon dili siya mag-rely sa kadaghan nila, kundi mag-rely siya sa kadako sa iyang Ginoo. Hello. Amen. No, mao ni siya nga ang army i-divide 300 na nabilin, no? 300 na nabilin. No, 300 men into 3 companies, so 100 kada company. Nakita ninyo? No, 100 kada company. Unya, he placed trumpets, ang Ginoo gitagaan niya og trompeta ang mga army. So grabe ang ilang armas, trumpet. Ang sunod po niya na ng armas, empty jar. Empty jars of clay. In the hands of all of them, with torch inside. No? So ikatulo na yun ng armas, torch. So nakita ninyo, unusual yung armas, dili ni pusil, no? Kay di ba pwede yung tangi may armas sword, pwede yung tangi armas javelin, pero ang ilang armas unsa ilang armas? Trumpet, empty jars, and torch. Ang ilahang armas. So verse 17 ingon si Gideon, watch me. He told them, follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all of who are with me blow our trumpets, then from all around the camp, blow yours and shout for the Lord and for Gideon. Yun nga, kuya mo tayo mo kay ang armas kay trumpet man, wala may trumpet kay bunal. Di ba? I-blow ang trumpet para matingog. Amen. Di ba? Nakakisay ka ba ng trumpet? Turotot doon. Di ba? No? Kisa may gamit turotot pag New Year. No? Turotot na tayo, hindi tagal mabuto. No? Amen? No? So, blow your trumpet when I, yes, verse 18, when I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow yours and shout for the Lord and for Gideon. Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Abot ni Gideon sa camp at the beginning of the middle watch. Abot ni pasawotan at the beginning of the middle watch. Ang middle watch is 12 o'clock sa midnight. Pag-abot nila sa pagsugod yun sa 12 midnight. No, nakita ninyo ang timing, pagsugod yun sa 12 midnight. At the beginning, anong to? Verse, kasi nga verse? 19. No, at the beginning of the middle watch, just after they had changed the guard, they blow their trumpets and broke the jars that were in their hands. So ilang i-blow ang trumpet, ibuwak nila ang jar, kailangan nila. Kung saan yung sunod, the 3 companies blow the trumpet and smash the jars, grasping the torches in their left hands and holding on the right hand the trumpets they were to blow. They shouted, a sword for the Lord and for Gideon. The moment gisinggit na nila, kung saan nakita ko sa verse 21, while each man held his position around the camp, all the Midianites ran crying out as they flee. So, pagkuha nila na ang ilahang kontra na gunsa, nanagan o nagilak. Nag-cry out, no? Ang hadlok. When the 300 trumpets sounded, hindi nagdungan pa kayo ng 300 trumpets, di ba? Kaya si Gideon, pag i-blow na ako, pag mga kauban ako, kamo ko mag-blow mo sa inyong trumpet. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other by their sword. The army fled to Beth-shitta toward Sarah as far as the border of Abel. Mihugaya near Taba. So, kung saan na hitabo,
pag blow nila sa trumpet, ang mga kalaban nila nanagan. So, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other. Naginunayan pa rin sila. Turn each other with their sword. No, unya, na the army flee. So, noon sa man diri si Gideon, nahimo siyang victorious. Amen. No? Nahimo siyang victorious. Pero unusual diri ang Ginoo kung sa iyang gigamit sa Ginoo nga weapon, empty jars, torch o trumpet. No, kani nga weapon, kung mag-isugod ka weapon, kani nga weapon weak. Di ba? Weak ni siya nga weapon sa mata sa tao. Pero diha sa Ginoo, nagka-carry ni powerful nga meaning kani nga weapon. No? Kay kani nga weapon, nagatudlo ni sa tuwa nga mahimot ang victorious sa kinabuhi, pinaagyan ni nga mga weapon. Unsa may buti pasabot, unsa man ni siya, buti pasabot nga magdepende sa Ginoo. Amen. No? Nga ang Ginoo ang kusgan sa atong kinabuhi, dili kita. Amen. Amen. Kapalo ba mo pagsugod na ng history kung pila ang army ni Gideon? Kung ibasa na ninyo, pila ang army ni Gideon? 32,000 ang army ni Gideon. Yan naman ang nagpaubos sa Ginoo. Hangtod niabot og nagsugod na 32,000, nahimong 22,000, no, nahimong 10,000. Untok unya 10,000 na lang. Ano si Gideon 10,000 na lang, Lord? Ipagamay maging sa Ginoo. 300 na lang ang iyahang army. 300 na lang ang iyahang army. Kabalong mo pila ang kontra ni Gideon. Ang iyahang kontra kay di ba? Midianites, Amalekites, and uban pa nga mga naadito nga lugar. Mo to ilahang kontra. Kung imong basahon ang Judges 7:12, ang Midianites, the Amalekites, and all other eastern people that settled in the valley, thick as locusts. Thick as locusts. Tingala kadaghan ang ilahang kontra. Daghan pa sa una nila nga number. Pila sila pagsugod? 32,000. Mas daghan pa sa 32,000. No? Gusto mo makabalo kung pila ka buok ang kontra ni Gideon. Ano nga time? Kaya kung yung ba yung pasahon, ang sugod na ng history, grabe ba yung kahadlok? Nangatago ba ya sa mga balay? Diba? Last Sunday, kung naminaw mo sa simbalay, nagtago ba yan si Gideon sa lugar na, kung sa itong lugar ito? Wine press. Yung ang iyahang ibuhay sa wine press, wala pa siya nag-press ng wine. Nag-trash siya o wheat. Ang pag-trash sa wheat, kinubutang sa hangin na lugar. Di ba ang treasure? Gusto ba nag-treasure sa farm? Di ba ka nag-treasure, kinubutang sa gawas, di ba? Kaya para mapalid ng mga shell, di ba? Mapalit ka mga dahon-dahon, di ba? Para mabilin lagi ang humay. Hello? Di ba? No? O ba na, nagtago kayo sila? Hadlok sila. Kaya grabe kadaghan ang ilahang kontra. Kabalo mo sa kadaghan ng ilahang kontra, as thick as locust ang ingon sa Bible. Pero kung imong masahon ang Judges 8, verse 10. Judges chapter 8, verse 10. Ingani kadaghan ang ilahang kontra. Now Ziba and Salmona were in Karkor with a force of about 15,000 men. And they were left of the armies of the eastern people 120,000 swordmen. Oh. I-add na ninyo 120,000 o ang 15,000. 135,000 ang kontra. Pila ilang number? 32,000. Ginaog og 22,000. Ginaog og 10,000. Ginaog magid og 300. Nakita ninyo? Hello? Nakita ninyo? Gamay na lang kaayo sila, 300 na lang. No, 300 na lang sila. No? Kung gamitan na ninyo mathematics, katubitang 32,000. No? Kung imuha nang i-compare sa 135,000, 32,000 compared sa 135,000. Ang ratio na is 1:4. 1:4. Di ba makigira ka, ikaw musukol ka gira nga 1:4 ang ratio. Masa ka nang nagira na ba sa gira ng Philippines versus China? No? Hello? No? Kanya ginaw pagin 300.
Kabalo mo sa ang ratio karon na 300 na lang. Kabalo mo sa ratio 300 is to 450. Oh. 1 is to 450. Ang isa katao 450 ang kontra. Nga na ang ratio na lang. Ay ginawag mo sa ginawag 300. Imagine mo ang isa katao musukolog 450. Musukolog 450. Grabe na nga gahong sa Ginoo nga gipakita diri so. Hello. 1 is to 450. Unya katong nga mga sundalo nga naa dito, di ba nag-spy out pag itong gibasa ko ninyo, di ba magibasa ninyo nag-spy out pag rin paminaw ang sila ng istoryahan. Ang 135 na istorya o lahat ko. Istorya nga punyaw ay mga sundalo, mga atake sa tuwa. No? Grabe ka dagdag. Sila ba ilang hadlok? Sila ang dagdag tayo. 135,000. Nahadlok sila sa 300. Nanuman, dako ang Ginoo. Amen? Amen. Unsa maning God-given weapons for victory. No? God-given weapons for victory. Ihatag sa Ginoo kang Gideon sa iyang mga sundalo. No? God-given secret weapon for your victory. Number 1, secret weapon na siya, empty jar. Tingnan wala pa tayo sa bakay secret weapon. Hindi na sa bakay, hindi mo gina. Ayaw sa bakay, secret weapon na siya, empty jars. In Judges 7 verse 16, ingon di ang kulong sa Ginoo, dividing the 300 men into 3 companies. He placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. So verse 19, Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch, just after they had changed the guards. They blew their trumpets, broke the jars that were in their hands. Kung sa maning bote pasabot, kung sa maning empty jar. Ang empty jar is so nag-symbolize din siya next slide. Empty jars is a symbol of brokenness, humility, and dependence on God. Amen. This is your secret weapon. Money ato ang secret weapon. Amen. No, money mo ang secret weapon. Imuhang brokenness. No, you are broken. Well, without God, we are broken. Amen. No, this is about our humility. Mapaubos na to. No? It is about our dependence diya sa Ginoo. Nag-depend ka sa Ginoo. Ako gato ko ga-depend ko sa Ginoo kay naabot mo diri. Basig ka kung wala diri, wala sila ga-depend sa Ginoo. Sinagunawan sila mga tuskan silang kaugaling. Hello. Amen. Ang tao nga ga-depend sa Ginoo gapil o leadership night. Amen. Hello. Ang tao nga ga-depend sa Ginoo gapil o prayer. Hello, gamay na lang hanggang prayer, magamuban na. Murag nagsalik na mo sa inyong puso. O base nag-depend na mo sa inyong kaugalingong abilidad. Kasi nagsalik na mo sa inyong makaya. Base nagunahon ang mga kaya ninyong kinabuhi kung mukha mo lang. No? Depend on God. Prayer, worship, amen. Leadership night, self-celebration, simbalay. Amen. No? Kinahanglan na ito ang Ginoo sa itong kinabuhi. Amen. No? Kinahanglan na ito. Magsaling kita sa Ginoo. No? Where one empty jars is a symbol of brokenness, humility, and dependence on God. Ingon na 2 Corinthians 4:7. Sa isuti sa 2 Corinthians, but we have this treasure in the jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Hallelujah. Grabe ka klaro, ulo sa Ginoo. This surpassing power is not from us, but from God. Amen. Amen. Kung sa man atong mga nabuhat na, kung sa may atong mga kadaugan, di na imuha, di ka na sa Ginoo. Amen? Kung sa man ang imuha ng adawatan na diyan sa Ginoo, no? Iyahan na, dili na ito. Amen? Sometimes ang atong victories, ang atong mga achievements sa kinabuhi, tanaw na ito, tungod na ito ba? Hello? Pero we are being reminded in Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Amen. Dili tungod na to, tungod niya. Amen. Dili tungod sa atong gahom, tungod niya. Dili tungod sa atong kaalam, dili tungod niya. Amen. No?
all from God. Amen. Muna, bisag pa sa pagwinso sa mga disciples, wala tagagarbo nga kaya nato sa tong kusog. Amen. Wala may diri madaogon nga nakawin og daghan kayo nga nangingon nga tungod na maayo ko. Hello, tungod na sa grasya sa Ginoo. Amen. Tungod na sa kaayo sa Ginoo. No? Kabalo ta nga kaning pagwinso sa mga disciples kung imuhan ni buhaton sa imong kusog. Mabot gyud ang panahon nga makapoy ka. And you will be tested also. Eh, mabot mo lang panahon na garbuso na ka. Yung mawala ba yung tao? Pag nangawala ang tao, pangutana mo yung bagyapong kag tanawa lagi, tungod na ko. Yung naging ka, mga basi din mo yung bugag, tanawa lor tungod ni mo. Di ba? Yung iba, nagibaso na nila ang Ginoo, ibasang nila na ng Ginoo. No? Igsuon yung dumi nga tungod yun na siya sa Ginoo. No? Amen. Diligid sa tuwang kusog. Kaning vision nga itong gisunod, kaning winso sa mga disciples, diligid siya sa yun. Lisod di siya, astang lisura. No? Kung imong kusog, lisod. Amen. Pero kay na ang Ginoo, na ang grasya sa Ginoo, na ang gahom sa Ginoo, na ang abilidad sa Ginoo, magbuhat na to. Amen. Kung niya mo nabuhat na rin mo, mura na bag ikaw. Ano? Mura na bag, mura ikaw ang nagbuhat. Ina yung katapat, mura ikaw ang nagbuhat. Mura ikaw. Mura ikaw rin ba ang sentro? Di ba? Mura ikaw. No? Muna nga, dili hindi siya magbuhat yung sa imong galing kusog. Muna base ng mga gano'n mo akong kusog. Di siya padaghanay pakaon. Ay iba na gamay ang pakaon, pero daghan pero dala. Hello. No? Amen. Amen. Dili gani siya sa tao. Dili siya sa gahom sa tao. Dili siya sa kaalam sa tao. Amen. Diha gani siya sa Ginoo. Mga na mga madaogon ng mga tao, napindi nila ilang pride. Amen. Napildi nila ilang self-confidence, napildi nila ang iyang pag-depend sa ilang kaugalingon, o napildi nila ilang pag-unahuna na kaya nila sa ilang kaugalingon. Amen. Muna nga, ang gamitan nyo sa Ginoo, broken people. Muna, ayaw ka hadlok, masayot. Hello. Ayaw ka hadlok, mabuak. Hello. Dili mo gamit ang Ginoo, tao nga perfect. Ang gamitin sa Ginoo, ang tao nga broken. Ang tao nga jar, broken jar. Amen? No? Ayaw pa ko na hula nga. Binigit ko pareho ni Mang Bal, binigit ko pareho ni Pastor Bal. No? Ang pinaka-importante, broken ka diha, pero may gano'n na sa Ginoo. Daghan mo kayo nag-commit. Ingani ako, Pastor. Ingani. Pag-abot sa encounter, wala yung nagpadala. No? Ano man? Gabi na ang salig sa kaugalingon. Hello? Paubos gid sa Ginoo. Gaya gid sa Ginoo. Simba gid sa Ginoo. Kaning vision natong ginabukol igsoon, kaning vision natong ginadalan, kaning vision natong gina-journey. No? No, daog ra gid nato ni sa gahom sa Ginoo. Amen. Isa nato nga masabtan sa Bible, ang bayang Bible, God opposes the proud. Amen. No? Next, no, God opposes pride. But He gives us more grace. That's why the scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ang Ginoo, no? The more taga broken, the more na tumasabtan ng grasya sa Ginoo. Amen? No, mabihagin mo masabtan ba nga, kinahanglan din ako ang grasya sa Ginoo. Kinahanglan din ako ang grace sa Ginoo. Ano man, di na sa imong puso. Di na sa imong paalam, di na sa imong kibal. God opposes the proud. Kung proud ka, experience ka position. Ang pinakalisod dyan na kayo imong ang maupusin mo, ginawa ng kinukuha, pag ginawa mo upusin mo. Hello? Amen. No? And another thing yung mga masabtan, pag-abot sa jars of clay, is without God, we can do nothing. Kung wala'y Ginoo, patay mabuhat. Amen. Kung sa gisulti sa Ginoo sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Mo na ang imong talent, dili enough. Ang imong experience, dili enough. Even ang imong connection, dili enough. Kay victory comes from
God alone. Amen? No? Si Peter, gawin mo na siya confident. Si Peter, di ba? Ingon siya sa Ginoo, ingon siya kay Jesus. Lord, over my dead body. Di ko nila kaya. Manahingin ni Peter. Over my dead body. Di ka na ako i-deny, Lord. Pero pag dakop kang Jesus, i-deny niya si Jesus 3 times. Hello? Pero kinala ni Peter na experience ang brokenness. Kaya kato nga brokenness, kato nga i-deny niya si Jesus sa iyang life. No, daghan kay mga tao iyang istorya 3 times gini niya i-deny si Jesus. No, mo lagi na nangunga gid para follower gid ni Jesus sa iyang life. Kaya kung basahan ang Bible, nakapamalikas ba si Peter? No, basahan yung tarong ng Bible, nakapamalikas ba sa ilang? I-course ba niya mga tao? No. Nakapamalikas siya. Kasi para si Peter, di mo katuo. Hindi lang ko niya kauban. No. Naka-experience sa brokenness. Inyong si Peter, mabalik na lang ang pangisda. Hindi panghanggal pa niya yung mga kawan. Mangisda ta! Di ba? Pero sa time na nangisda siya, dito niya na-met after si Jesus. Pag ipangutana siya, kung tulo ka pangutana po. 3 times na niya ginay si Jesus, 3 times po siya ipangutana. Do you love me, Peter? And at that time, Peter was broken. And after he was broken, nagwali siya, nakaluwas siya o 5,000 kakalo. Hello? Hello? Muna kinanang mo yung brokenness para tama ka-experience sa tayo sa Ginoo, para tama kabalo. Hindi din na sa itong puso, hindi din na sa itong gahong, bigay sa Ginoo. Amen. Number 2, torch. Torch or torches kayo. 300 ba ito ka-torch? Plural ng torches. Kung isa lang torch. Torches. Sa maning symbolize sa torch. Symbol of spiritual fire and the word of God. Hello? No. So sa ito ang mga life, we should maintain spiritual fire. Hello? No? We should maintain spiritual fire. Ang torch represent the Holy Spirit. Ang torch represent our spiritual passion. Yung passion ito baka diha sa Ginoo. Nababay kay seal, mga appeal of prayer. Nababay kay seal, yung worship sa Ginoo. Nababay kay seal, yung mga appeal of leadership night. Nababay kay seal, yung mga appeal of celebration. And nababay kay seal, mag-imo sa inyong devotion. Amen. Ang word sa Ginoo. Dapat na kay passion. Amen. Dapat passionate. Hello? No? Muna nga ang imuhang seal, ang imuhang passion. Kabalo mo nga kanang seal o passion mo. Ang imuhang energy sa pagdayeg sa Ginoo. Dapat kina-cultivate na siya. Ingon ang word sa Ginoo sa Romans chapter 12 verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Never be lacking zeal. Dapat dili ka kulang o passion. Ang zeal kay other word na sa passion. Passionate ko ba? Keep your spiritual fervor serving the Lord. In serving the Lord, dapat natay zeal. Hello? Manang mga sayop sa uban ng mga Christian mga kayo. Grabe ang passion pag-eskwela, pero pag-abot sa passion sa Ginoo, walay passion. Hello? Unahon ang pag-eskwela, pero wala di mo na ang Ginoo. Hello? Pag-eskwela, passion, ingon ba yung Bible sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God. Magbanaan ni mong tao nga nasa sin, kaya nakabalo siya sa iyang priority. Wala na yung mga tao nga na passion, kaya nakabalo siya sa unahon sa iyang kingdom. Wala na yung mga tao nga wala sa sin. Lalo man, man siya kabalo sa iyong priority sa iyong life. Amen. No, when it comes sa priority yun na ito ang Ginoo. Amen. No? No? Ang pinagawa na, seek you first. Nawala yung seek you first and seek you last. Diba? Seek you third, seek you second. Seek you first. Una, Ginoo. Nag-seal, nag-passion. No? Ingon pa niya, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Hallelujah. Kung na may
joy nimo of serving the Lord. Ako nang ginautro-utro ba, o sa mali ang pinakamaayong nito po sa imong kinabuhi. Hello? No? Ang sa mali pinakamaayong nito po sa imong kinabuhi. Ang imo ano yung pag-eskwela ang pinakamaayo, ang imo na yung pagtrabaho ang pinakamaayo. Ang pinakamaayong nito po sa imong kinabuhi, ang naabot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naabot ang iyang presensya sa imong kinabuhi. That's the greatest thing. Mo na ang imong treasure, ang presence sa Ginoo niya abot sa imong kinabuhi. Hello? No? No? Ako na magalit kung ito mag-eskwela. Wala na ako gina-treasure ang kung paghuman mag-eskwela. Wala na ako gina-treasure akong kurso. Ibayaan na ako akong kurso. Ay gina-treasure na ako ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Gina-treasure na ako ang presence sa Ginoo sa akong kinabuhi. Hello? Hello? Muna ang tao nga naisino sa Ginoo, makita nimo ang iyang passion, makita nimo sa numero 1. Manang willing siya biyaan ng uban para sa presence sa Ginoo. Oh, wala nag-cost ang uban ng butang para sa iya, para lang din sa presence sa Ginoo. Amen. Ang presence sa Ginoo ay number 1 sa iyang life. May una sa iyang life. Willing siya talikdan ng uban. Talikdan mga nilang sa uban ng pamilya para lang sa Ginoo. Hello? Hello? Ingana ang passion, ingana ang zeal. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Hello? Now, faithful ba ta sa atong pagkampo? Hello? Oh, faithful ba ta sa atong mga prayer? Kung sa iyo sa 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7. For this reason, I remind you to fan and to claim the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Nakita niyo di ang wali gamit fan into flame. Pa-electric pa ni ganunay nga magkalayo ang imuhang kalayo. Hello. You fan it into flame. Di ba? Ang kalayo, ang baga, imuhang ginapabaga, ginapaypayan nimo para mo dako pagid ang baga. Ang imuhang spiritual life, paypaye pod. Hello. No? Napa kay ginabuhat para mo grow imong spiritual life, para mo sumukalayo pa. Wala ko nang ginotro-otro. Sa presence sa Ginoo, kinahanglan ka mo kalayo. Walay bumbiro. Ay mo tuod ni Juan, kay bumbiro na siya. Hello. Dahil sa presence sa Ginoo, the more ka kalayo, the better. Gina-maintain mo ang kalayo sa imong kinabuhi. Di na nimo ginatlaw, di na nimo ginalabayan o tubig. Hello. Manang isa kasano walay fire extinguisher sa pag-abot sa iyahang spiritual life. Hello. Mas ginapakalayo nimo, you fan it into flame. Amen. It's the word of God. For this reason, I remind you. Si Timothy, English ni Paul, I remind you. And I also remind you tonight, you fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of hands. Verse 7:7. For the Spirit God gives us does not make us timid, but gives us power, love, and self-confidence. Hallelujah. Nasa iyo ang Holy Spirit para di ka maging tangkulan. Nasa iyo ang Holy Spirit para dili ka magtinangkulan, para ka mahimong aktibo. Hello. Nga mo pakalayo sa iyong mga pagalingon. Di ba? Oh. Hello. Upakalayo sa iyong pagalingon. Ipakalayo yung panig to pray. Give us that makes us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ang isang Kristiyano disiplinado. Disiplinado mo matat sa niya. Hello. Disiplinado mo mo sa iyong devotion. Ay, discipline. Mawali ka rin doon tayo ngayon kang Kristiyano, may mo kang disiplinado. Ngayon mo na ba ninyong habit, ang inyong pag-habit, ang inyong pag-imong devotion? Di ba? Discipline na siya, di ba? Di ba? Discipline na ang pag-prayer. Discipline na ang pag-worship. Amen. Babasin na wala ang discipline. Hello? Hello? We should make it a discipline. Amen. Sa John chapter 3, verse 3. John 3:30. He must become greater. I must become less. Nanotice ninyo niya kanang mag-share ka,
Mag-share ka sa, di ba, magdala kang cell group o mag-share ka. Wala mo mag-share about sa iyong pagalingon. Wala mo mag-share about sa iyong pagalingon. I-share ka about kang Jesus. Di ba? No? Sama si John mo na nag-inuna na, si John the Baptist. No? Kaya si John the Baptist, naabot ang time na wala na yung mapabaptize sa iya, kaya kuha na kang Jesus na mapabaptize. Kung si John the Baptist na, he must become greater, I must become less. Katong kinabuhin po, the more tanga si share about kang Jesus, the more siya gadako, the more tanga gaubos. Amen. The more tanga gadayong sa imahayaha, the more tanga gasimba sa iya, mas the more siya gadako. Amen. Amen. Mas the more siya mudako sa itong kinabuhi, mas the more tanga magkagamay. Hello. Amen. No? Amen. Amen. Diba? Ingana ang fire. Ingana ang kalayo diya sa Ginoo. Nanong mahadlok man ka nga magamay ka. Kaya kung the more na naasin mo ang Ginoo, the more mo ka nga mong kalayo. Amen. Diba? The more mo ka on fire. Diba? The more ka on fire. Wala na naman na diya. Mas mainan ang Ginoo sa kong kinabuhi. Amen. Number 3. Trumpets. Trompeta. Diba? Trumpet ang ikatulo nila na weapon. Turutot. Masa may symbol ng trumpet. Trumpet is a symbol of proclamation, declaration, and speaking divine truth. So, dili lang ka ma-broken, no? Dili lang ka kahayag, no? Dili lang ka mahimong kahayag, mahimong po kang may proclamation, declaration, o inistoryahan na maayos yung mga kinabuhi. Dapat ang gagawa sa iyong baba, kadaugan. Amen. Ang gagawa sa iyong baba, health. Ang gagawa sa iyong baba, healing. Amen. Ang gagawa sa iyong baba, victory, healing. No? Kadaugan sa mga tao sa iyong mimo, sa mga tao na nakapalibot sa iyong. Amen. No, dapat nakaproclaim ka mga maayos sa mga kinabuhi. No? Natatay mga declarations sa mga kinabuhi. That's why, kung nag-attend mo prayer lately lang, sige kita proclaim, sige kita give declaration. Amen. Di ba sa itong mga prayer? Nanuman? Para atong mapakbakbak, maanan ba, o declare, o mga kadaugan. Amen. By the way, base na inaadaling mga pag-apply sa prayer. Kaya ninyo sila link para mag-apply sila sa prayer. Para mag-pray. Mahimutang kita tanan, nag-aampo. Yeah, sige mo. Amen. No? Ato na i-must ni siya ang prayer sa tanan na naka-encounter. Amen. No? We attend prayer every 4:30 in the morning. Hallelujah. Next slide, please. Now, Judges 7:20. The 3 companies blow the trumpets in his messengers, grasping the torch in their left hand and holding in their right hand. The trumpets they were to blow, they shouted, "A sword for the Lord and for Gideon." They blow the trumpets. Next slide, verse 22. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their sword. The army fled to Shetta, toward Seraya, as far as the border. Kasi nakikasama, basta kayo nabibig ng mga army. Nandagan sila. No? When they blow their trumpet. Amen. One ang trumpet, nag-represent like declaration mo sa inyong life. Kung sa may mga declare sa mga yung kasamo, gubot, mo na yung declaration. Why pulos, mo na yung declare. O, dili na dapat mo. Hallelujah. Amen. Dapat tayong mga declare. Salamat sa kalinaw, salamat sa kalipay, salamat sa dugma. Amen. Salamat sa kayuhan. Hello. Amen. Salamat sa kadaugan. Amen. Kani ako mangkot sa amo kayo. Kani akong suon bugoy kayo. No? Ako siko padlongon ni pastor kay siko ingon og buang. Alam mo siko tanaw og news tas may ngalay og buang. Ang pastor may baba ay salamat kay na asawa mo badlo. Hello. No? So usabon na ta atong istoryahan, usabon na ta atong declaration. Amen. Usabon na ta atong proclamation. Hello. No? Kanang gutom na kami nga gutom, busog pa ko. Lagi gutom na mo diyan. Busog pa ko, hindi mo ko busog pa ko. Ano man? No?
Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kung dili sa pulong sa Ginoo. Masa man ilabaw ana ang pulong sa Ginoo. Amen. The more mas maayon, the more ka madawat og spiritual food kaysa sa the more kang kadawat og physical food. Amen. Amen. No, kung usa ka hakog sa pagkaon, dapat hakog ka sa spiritual food kani wali na kani sulat ko ani mo. Di ba? Ana na siya ang ana ng mindset, ana nang una-una. Hello. Amen. No? Before ba ang kaaway ng dagat, nag-sound sa atong di ba? Sa imuhang kinabuhi, wala pa kadagan ng kaaway na naman. Wala pa ka nagahimong declaration, wala pa kagahimong proclamation. Amen. Wala ka kahimong prophecy. Prophesy mo ko galingon ko. In the name of Jesus, may mo kong milyonaryo. Basta man lang mo yun ka, in the name of Jesus, makubay ko. Mano din ka. Hello. In the name of Jesus, nagdogon ko. Kung saan naman ka? Di ba? In the name of Jesus, victorious ka. Amen. Hello. No? Usabunin mo ang imong lisurihan. Usabon na ito ang mga sinagpungan. Yung may mga ginikanan. Wala na may ginikanan din ang kaingon sa ilang anak ng mga buboy. Wala na. No, wala na kayo encounter naman. Hello. Amen. Ang tinuod ng pagtuo, kung nakipagtuo, ang imong pagtuo, imong ginistorya. Hello. Hello. Di ba? Kung mo sa imong ginato, mabalaan mo ang tao kung sa iyang pagtuo, kay mo yung istorya. Di ba? Simple naman dako ng tao kung natuo bagay isa, paistoryahan. Hello. Pag di galing po rin sa mga hilumon kayo, wala na siya pagtuo. Hello. Di ba? Ang tinuod ng pagtuo ng istorya sa inyo sa Bible. Next slide please. Check isulti sa Bible. It is written, I believe, therefore I have spoken. Kung sa imong gistutuo, ano mong ginistorya? Karon kay sige man kang tanaw karon og Facebook nga balita. Asa man gyud mo? Sara mo or di ba? Wala ba yung gituuhan asa mo? Di ba? Asa man mo bato mo or Relianis mo? Di ba? Wala ba ito asa ka nagpabor? Amen? Wala ba ito asa ka nagstorya? I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Hello? What you believe, you say. You tell. Diba? Kung sa imong ginatuan, imong ginaiwan. Amen. Hello? No? Mo nang ayaw pag istorya kapindihan, istorya kadaugan. Amen? Faith speaks. Amen? Ang pagtuo, ginaingon. Ang pagtuo, nag-istorya. Next slide, tuloy ko ulit. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Di ba? Nanong nakabot ka pagtuo, kaya nakadungog ka. Nanong ang uban nga nagtuuman, kaya nadunggan, nakaibalo. Yung nga naka-importante. Mga nga importante kayo, mga mo diri sa leadership night. Nanuman, the more mong gani, the more mo increase mong faith. Amen. Kaya nanuman, sige mo kadungog. Amen. Nung muna nga, dili si kanhi, pabot kitang time na luya. Hello. Labi na nga, 5 nakaka-leadership na ito, wala yan yan eh. Kanya, pangatawag, kumusta man, ay mo ng tubag, maurang ihapon. Tanawa, wala yung itabo sa inyong kinabuhi. Kaya wala man ang naminaw. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Amen. Muna nga, ang pagtuo, ginaingon. Muna nga, ang pagtuo, dili silent. Hello? Nagtuo ka? Istorya ka. Muna ang tinuod ng pagtuo, dili hilom. Ang tinuod ng pagtuo, nagaingon. Di ba? Sa una nga, bitaw mo gatuol, sabaan mo kayo mo. Karoon na naman nga nagtuo mo, ano naman mo sa sawa. Hello? Amen. Mga nang dili silent, hindi ko dapat mga ayaw at ilong-ilong. Next slide, please. Life and death are in the tongue. Kaya imuhang baba, imong dila. Duwara ang kainan naman.
Ang imong isulti kamatayon or kinabuhi. Hello. Kamatayon or kinabuhi. Muna nga piliya ang kinabuhi. Amen. Piliya sa Jesus, kay Jesus makatag ang kinabuhi. Amen. Kasi ang Diyos, I am the way, the truth, and the life. Muna nga piliya ang pinata si Jesus at ang si Jesus at ang kinabuhi. Muna nga the tongue is the power of life and death, and those who love it will eat his fruit. So unsa imuhang istorya, muna imuhang bunga. Hello. Di ba? No, kasi kayo nga samok, yun. May bunga. Rumingon ka nga blessing yun. Hallelujah. Di ba? No? Kung ina yung mga tampad, mag-usap na taging istoryahan. Amen? Bagsakin ko ni, patayin ko ni sa mga subject. Di ba? Mga istoryahan mo. No? Bakit tayo pahinan na ni, mga pulong. Hallelujah. Patabang kita sa Ginoo. Amen? Amen. Ang iyong pulong can strengthen you. Ang iyong pulong can destroy you. Ang iyong pulong can heal you. Ang iyong pulong can give you courage. Ang iyong pulong can discourage you also. No, life and death ba yan na siya? Ang iyong pulong makarelease of faith. Ang iyong pulong makarelease mo ng hadlok. Hello? Anong hadlok mo? Kasi yung gusto niya, hadlok. Pulbang. Ano, di ba ka na mag-winsos na, ilan yung kaya tayo. Makashare na hindi mo. Di ba? Makashare ka na. Hello? Di ba? Madala na ako na akong classmate, madala na ako ni classmate. Dili ko, hadlok ko. Na ito ako mga imuhang pinulungan. Amen. Next slide, please. Declare victory in God's word. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saved, for the battle is the Lord, and He will give all of you into our hands. Hello. Kaning sa 1 Samuel 17:47, si David man siya. No? Katong kaaway na niya si Goliath. Umano niya ingon, all those gathered here will know it's not by sword or spear that the Lord saved, for the battle is the Lord, and He will give all of you into our hands. Pagkatubang niya kang Goliath, iyan na dahang isulti, iyan na dahang i-declare. Ang battle si Ginoo. Mo na nga pildi ni nga ingon naman ang demonyo. Pildi ni nga giant. Pildi ni nga higanti. Kaya na naman, a battle is of the Lord. Ang away sa Ginoo. Amen. No? I-declare na niya daan. No? Mga nga, wala pa nagsugod ang gera, wala pa nagsugod ang away niya kang Goliath. Madaog ko na daan niya ang pinulungan. Amen. No? Wala pa nagsugod. Amen. No? Mabayan lang sa tuwang prayer, mga importante kayo mong prayer na naman. Buntag pa lang, o panahon man ang adlaw, magsugod pa lang ang adlaw, madaog ko na kadaan. Na-declare ba yan ka dito daan? Na-victorious ka daan? Amen. No? Kung mo apil gid mong prayer, kung ano mo apil. Na, basin maigo mo kapildihan. Naman ang opening of the day, mo open ang day, gumadon yung daan na victorious ang imong adlaw. That's what I learned about prayer. Mag-open na importante nila yung pray ka adlaw. Kung pray ka adlaw, mag-open ang adlaw, yung mga i-declare na ang victory ni mo diha. Amen. Remember ba yan sa gabi? Sa gabi, diha ba yan asik ng lagi ang kaya ang demonyo? Itinuod na siya. Basahan ng Bible, gabi ba yan ang pag-asik sa lagi? No? Kanang parable of the tear and the wheat. Di ba? O, nagtanong og tear. Gabi. Basahan mo na parable, gabi itanong. Naggrabe yung tulog. Saan mo na nagtulog pa kag hanggang kada punto? No, grabe na yung tulog. Muna nga, mag-ampo ito. Hindi ka nag-opportunity yung pray mo ang gabi. Dato kami ng story bitaw ni Gideon, di ba? Karon sila nagsugod o attack 12 midnight. Oh. Hindi kayo mag-pray gani ng midnight, kung makamatang ng midnight, kung mag-pray mo, pray. Hello. No. Sa una sa office, kinabukasan talaga 12 midnight. Pero karang dihin mo na itong uniform mo na itong prayer na lumang na tanan.
Ito sa'yo, 4:30 sa morning. Kanang declare mo a word, sige man tayo declare about the blood, the blood, the blood, the blood. I-declare po lang yung victory. I-declare po lang yung testimony. Sulti po lang din. Do you have a testimony? Nabuha kayo testimony to share? I-testify yung encounter. I-testify ang imong salvation. Kung saan sa pagkaluwas. That's your testimony. And kung sa'yo result, tayo over him, duwa ba yung mapindi ang demonyo? Duwa din nilang blood. Apil ang imong testimony. Apil ang imong testimony. Para ang demonyo dili masigsamok-samok sa imong kinabuhi. I-declare ang lamb, ang blood of the lamb. O i-testify ang imong kadaugan diya. Hello? Amen? Duwa na siya. Oh? And they did not trouble lives as to seek from death. Hallelujah.